Habang ang langit ay nagiging pulang dugo, hinintay natin ang anino. Alam na ang isang pagkakamali ay maaaring magpapanatili sa amin sa Small Fry Lake magpakailanman. Sa ilalim ng malabong buwan, ang Small Fry Lake ay tahimik. Ngunit isang matangkad, baluktot na anino ang nakatayo sa pampang. Ang mga mata ay kumikislap na parang malamig na apoy. Naghihintay. Ang batong may ukit ng sinaunang simbolo sa buhay na gubat ay nagliwanag, na parang ang gubat mismo ay bumubulong tungkol sa isang nakalimutang kasunduan. Ang basahang tela, madilaw sa pampang ng sapa, ay nagdadala ng masakit na imahe ng mukha na humihingi ng tulong. Hinila kami sa madilim na sikreto. Kumusta sa lahat? Ngayong gabi kami ay nakaupo sa ilalim ng malabong ilaw. May hawak na mainit na tsaa na umuusok habang sa labas. Ang hangin ay humihisay sa mga dahon ng puno na parang gustong magkwento ng isang nakalimutang istorya. Isipin mo na lang, nakatayo ka sa gilid ng Small Fry Lake. Ang tubig ay itim na itim at sumasalamin sa buwan. At sa isang lugar sa dilim, may isang bagay na nakatingin sa iyo. Hindi ako nagbibiro. Naramdaman mo na ba ang pakiramdam na tumatayo ang balahibo kahit walang dahilan? Iyon ang naranasan ko. Maraming taon na ang nakalipas at dadalhin ka ng kwentong ito sa mga alaala ko. Kaya bago ka masyadong komportable, maglaan ng oras para i-like ang video at mag-subscribe. Nga pala, saan ka nanonood? At anong oras na dyan mag-iwan ng komento? Ngayon, patayin ang ilaw. Pwede ring buksan ang electric fan para magkaroon ng kaunting white noise. At simulan natin ang paglalakbay ngayong gabi. Nagsimula ang kwento sa isang gabi ng tag-araw. Noong ako pa ay isang teenager na puno ng kawalang malay. Iniisip na ang mundo ay puno lang ng mga hindi nakakapinsalang pakikipagsapalaran. Ang Small Fry Lake, isang liblib na lugar sa maliit naming bayan, ay hindi talaga destinasyon para sa sinuman. Maliban sa mga hinintay ang kilig o gustong makatakas sa mundo. Maliit ang lawa na ito, pero malalim. At ang mga lokal ay madalas na bumubulong tungkol sa mga kakaibang kwento, mga anino na dumudulas sa ibabaw ng tubig. Mga tunog na hindi maipaliwanag. Akala ko noon, mga chismis lang yun. Mga kwento para takutin ang mga bata. Pero mali ako noong gabing iyon. Kami ni na Jake at Sarah ay nagdesisyong magkamping malapit sa lawa. Dala namin ang tent, kaunting pagkain at ang labis na kumpiyansa ng kabataan. Nang lumubog ang araw, ang ginintuang liwanag ay nawala at iniwan kami sa makapal na dilim. Nag-apoy kami ng campfire, nagtawanan at nagkwentuhan ng mga nakakatakot na istorya para takutin ang isa't isa. Pero nang mag-alas 12 na, naging mabigat ang hangin. Ang mga kulisap na dating maingay ay biglang tumahimik, na parang ang buong kagubatan ay huminto sa paghinga. Naramdaman ko ang isang malamig na hangin sa aking likod. Kahit na nagliliyab pa ang apoy. Narinig niyo ba yung bulong ni Sarah? Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat, sumasalamin sa apoy. Umiling ako, pero narinig ko na isang mahinang tunog, parang mga yapak sa tuyong dahon. Sa isang lugar sa dilim, si Jake, na palaging matigas ang ulo, ay tumawa at sinabing hayop lang iyon. Pero hindi ako sigurado. May mali. Tumayo ako. Hawak ang flashlight at sinipat ko ang mga puno. Wala. Puro dilim at nakakatakot na katahimikan. Pinakalmahan ko ang sarili ko. Sinabi sa sarili na imahinasyon ko lang ito. Pero biglang may tunog mula sa lawa, parang may gumalaw sa tubig. Pero hindi dahil sa hangin. Humarap ako at sinipat ng flashlight ang tubig. Isang maliit na alon ang gumalaw, na parang may lumubog. Hinawakan ni Sarah ang kamay ko. Nanginginig ang kanyang hininga. Si Jake ay nagpanggap pa ring kalmado.
Pero nakita ko ang mahigpit niyang hawak sa kanyang kutsilyo. Walang nagsalita. Nakatitig lang kami sa lawa, naghihintay. At sa sandaling iyon, naramdaman ko isang pares ng mata, hindi nakikita, na nakatingin sa amin mula sa dilim. Ang puso ko ay tumibok ng malakas, na parang lalabas na sa dibdib ko. May isang bagay dito, at hindi ito pala kaibigan. Kami ay nakatayo roon, hindi gumagalaw. Ang liwanag mula sa aking flashlight ay nanginginig sa ibabaw ng tubig ng Small Fry Lake, na wala na ang tunog ng mga alon. Pero ang pakiramdam na may nakasunod sa amin ay nanatiling nakakapit sa akin, parang isang aninong hindi nakikita na nakapulupot sa aking leeg. Hinawakan pa rin ni Sarah ang kamay ko. Ang kanyang mga daliri ay nagyayelo sa lamig, habang si Jake ay nagsimulang maglakad-lakad malapit sa campfire. Ang kanyang kutsilyo ay sumisilip mula sa kanyang kamay. Siguro isda lang, bulong niya, pero kulang sa kumpiyansa ang kanyang boses. Hindi tulad ng dati, hindi ako sumagot. Hindi ko kaya. Natuyo ang bibig ko, at ang puso ko ay patuloy na tumitibok na parang gustong tumakas mula sa dibdib ko. Imiminungkahi ko na patayin ang apoy at pumasok sa tent. Iniisip na baka itago kami ng dilim mula sa anumang nagtatago doon. Pero habang nagsisimula kaming magligpit, may isa pang tunog ang narinig mas malapit na ito. Mula sa gubat sa likod namin, hindi ito tunog ng tuyong dahon na nayapakan, kundi parang isang sanga na nabali. Matalim at malinaw. Nagyelo kaming tatlo. May tao ba diyan, sigaw ni Jake? Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, pero katahimikan lang ang sumagot. Sinipat ko ng flashlight ang gubat. Ang liwanag ay tumagos sa makakapal na puno, pero wala akong nakita kundi dilim. Gayunpaman, ang pakiramdam na iyon, ang pakiramdam na hinintay lalong lumakas. Hindi lang ito instinct, parang isang babala mula sa kaibuturan ng isip ko na nagsasabing hindi kami nag-iisa. Bumulong si Sarah. Nanginginig ang kanyang boses. Kailangan nating umalis. Ngayon na. Pero saan kami pupunta? Ang daan pabalik sa bayan ay aabutin ng 2 oras na paglalakad sa gubat at sobrang dilim ng paligid. Tiningnan ko si Jake. Umaasang may ideya siya. Pero umiling lang siya. Sinusubukang itago ang kanyang kaba. Hayop lang yon, paulit-ulit niyang sinabi. Pero sa pagkakataong ito, kahit siya ay hindi na naniniwala sa sarili niya, nagdesisyon kaming manatili. Pero walang natulog. Nakaupo kami ng magkakasama sa tent. Ang flashlight ay nasa mahinang liwanag na lumilikha ng mga kakaibang anino sa tela ng tent. Bawat maliit na tunog isang sangang gumalaw. Isang hangin na dumaan ay nagpapatalon sa puso ko. Pagkatapos, bandang 3:00 ng madaling araw, nangyari ito. Isang mahabang tunog, mababa at malalim, ang narinig mula sa lawa. Hindi ito katulad ng tunog ng anumang hayop na narinig ko. Parang bulong, pero baluktot, na parang may nagsisikap magsalita mula sa ilalim ng makapal na tubig. Tiningnan ko si Sarah, at maputla ang kanyang mukha. Mahigpit na hinawakan ni Jake ang kanyang kutsilyo. Nakapirmi ang kanyang labi. Ano yun bulong niya? Wala akong sagot. Alam ko lang na kailangan naming umalis. Pero nang akmang bubuksan ko ang zipper ng tent, isang anino ang dumaan sa labas. Napakabilis na hindi ako sigurado kung nakita ko ba talaga ito. Matangkad ito, payat, at gumagalaw na hindi katulad ng tao. Sumigaw si Sarah. Kahit pinigilan niya ito, lumundag si Jake sa labas. Hawak ang kutsilyo. Sumisigaw ng kung ano tungkol sa pagharap sa anumang naroon. Hinila ko siya pabalik. Hinintay ko siyang pakikalmahan, pero ang kanyang mga mata ay ligaw na ligaw. Hindi kami makakapanatili rito, pero ang pag-alis ay hindi rin ligtas. Ang dilim ay parang mas dumidikit habang kami ay nagsiksikan sa tent. Ang mga puso naming tumitibok ng malakas, at ang mahinang liwanag mula sa flashlight
ay sapat lang upang ipakita ang takot sa mga mukha naming tatlo. Hawak pa rin ni Jake ang kanyang kutsilyo. Ang kanyang mga mata ay parang naghahanap ng dahilan para hindi magpanik. Si Sarah naman ay yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang hininga ay maikli at mabilis na parang pinipigilan niyang sumigaw. Gusto ko sanang magsalita para pakikalmahan ang sitwasyon, pero parang may nakabara sa lalamunan ko. At ang totoo, natatakot din ako tulad nila. Tumigil na ang kakaibang tunog mula sa lawa. Pero ang katahimikan pagkatapos noon ay mas nakakatakot pa. Hindi ito ang natural na katahimikan ng gubat sa gabi. Parang ang buong mundo ay huminto sa paghinga. Naghihintay ng isang bagay na mangyari. Iminungkahi ko na maghintay kami hanggang umaga. Ang ideya ng paglalakad sa gubat sa dilim, kasama ang isang bagay na nagtatago, ay nagpapakilabot sa akin. Pero hindi sumang-ayon si Jake. Hindi tayo pwedeng umupo lang dito na parang mga kuneho sa lunggasigaw niya. Mas malakas kaysa sa kailangan. Pinatahimik ko siya. Natatakot na marinig kami ng anumang nasa labas. Sumang-ayon si Sarah sa akin. Pero ang kanyang mga mata ay nagsasabing, hindi siya naniniwalang ligtas kami. Magstay man kami o umalis. Sa huli, nagdesisyon kaming maghanap sa paligid ng tent para sa anumang clue. Baka hayop lang yon, sabi ko sa sarili ko. Kahit alam kong malamang hindi iyon totoo. Dahan-dahan kaming lumabas ng tent. Ako ang nanguna habang hawak ang flashlight. Si Jake ay malapit sa akin hawak ang kutsilyo at si Sarah ay sumunod. Nanginginig ang kamay habang hawak ang isang stick na napulot niya. Basa ang lupa sa ilalim ng mga paa namin. At ang amoy ng lupa na may halong kakaiba, parang metal na may halong amoy ng amag, ay bumalot sa hangin. Sinipat ko ng flashlight ang paligid. Ang liwanag ay tumama sa mga puno at mga palumpong. Pero walang kakaiba. Hanggang sa huminto ako sa isang bukas na lugar malapit sa lawa. Doon, sa malambot na lupa, may nakita kaming bakas. Hindi ito bakas ng paa ng tao, pero hindi ring ganap na bakas ng hayop. Mahaba ito, makitid, na may mga kakaibang kurba, na parang may bagay na may kuko ang humila sa lupa. Huminga ng malalim si Sarah, habang si Jake ay mahinang nagmura. Ano ang gumawa nito, tanong niya, pero walang sumagot. Lumuhod ako. Sinusubukang tingnan ito ng mas malapit, pero ang liwanag mula sa flashlight ay lalo pang nagpakakaiba ng bakas. Hindi ito katulad ng anumang nakita ko, at iyon ang nagpabigat sa sikmura ko. Pagkatapos, mula sa malayo sa gubat, may isa pang tunog sa pagkakataong ito ay isang sunod-sunod na kaluskos, na parang may malaking bagay na gumagalaw sa mga palumpong. Agad kong pinatay ang flashlight at hinila ang dalawa kong kaibigan sa lupa. Nakahiga kami roon, hinintay ang paghinga, habang ang tunog ay lalong lumalapit. Hindi ito nagmamadali, hindi nagpapanik, sadyang pantay at may layunin. Naramdaman ko ang malamig na pawis sa likod ko, kahit mainit pa rin ang gabi ng tag-araw. Hinawakan ni Sarah ang kamay ko ng mahigpit hanggang sa masakit, at naririnig ko ang mabilis na hininga ni Jake sa tabi ko. Tumigil ang tunog. Ilang metro lang ang layo sa amin. Hindi ko inangat ang ulo ko, pero alam ko, naramdaman ko na may isang bagay na nakatayo roon, nakatingin sa amin, nakahiga roon. Ang mukha ko ay nakadikit sa basang lupa. Nararamdaman ko ang aking hininga na nahalo sa amoy ng lupa at nabubulok na dahon. Tumigil na ang tunog, pero ang presensya ng isang bagay ay naroon pa rin. Parang isang hindi nakikitang bigat na dumidiin sa dibdib ko. Nanginginig si Sarah sa tabi ko. Ang kanyang kamay ay humigpit ng sobra na para bang tumigil ang dugo sa aking pulso. Si Jake, kahit sinusubukang magmalakas loob, ay nanatiling tahimik. Ang kanyang kutsilyo ay parang walang silbi na ngayon laban sa anumang hinintay natin. Hindi ako nangahas gumalaw. Hindi nangahas huminga ng malakas.
natatakot na kahit isang maliit na tunog ay magpapansin sa amin ng anumang naroon. Lumipas ang mga minuto, parang isang siglo. Sa wakas, nang hindi ko na kinaya ang tensyon, dahan-dahan akong nag-angat ng ulo. Sinusubukang tumingin sa dilim. Walang tunog, walang galaw. Pero ang pakiramdam na may nakasunod ay hindi nawala. Bumulong ako kina Jake at Sarah na kailangan nating gumalaw, hindi tayo pwedeng manatili rito magpakailanman. Tumango si Jake kahit kita ko ang kaguluhan sa kanyang mga mata. Umiling si Sarah. Tahimik na umiiyak ang kanyang mga mata. Pero tumayo pa rin siya kasama namin. Dahan-dahan kaming tumayo. Gumagalaw ng mabagal para hindi makagawa ng ingay. Patay pa rin ang flashlight dahil ang liwanag ay parang isang mapanganib na imbitasyon ngayon. Ang mahinang liwanag ng buwan ang tanging gabay namin na tumatagos sa mga puno at lumilikha ng mga batik-batik na liwanag at dilim sa lupa. Tumungo kami patungo sa gubat, palayo sa lawa, umaasang makikita ang daan pabalik sa bayan. Pero pagkatapos ng ilang hakbang, narinig ko ito isang bulong, hindi malinaw. Parang may nagsasalita mula sa malayo, pero sapat na malapit para tumayo ang balahibo sa batok ko. Huminto ako. Sininyasan ng dalawa na tumigil. Nagpatuloy ang bulong. Hindi sa wikang nauunawaan ko, kundi parang isang serye ng baluktot na tunog na lumulutang sa hangin. Galing ito sa likod, malapit sa lawa. Pero nang lumingon ako, nakita ko ang isang anino, matangkad, payat, nakatayo nang hindi gumagalaw sa ilalim ng buwan sa gilid ng tubig. Hindi ito gumalaw, hindi nagbigay ng tunog, nakatayo lang doon, parang hinintay kami. Ang puso ko ay tumibok ng sobrang lakas na natakot akong mabasag ang dibdib ko. Nakita niyo ba yung bulong ko? Halos hindi marinig ang boses ko. Tumango si Sarah, maputla ang kanyang mukha. Umurong ng isang hakbang si Jake. Nanginginig ang kanyang kutsilyo sa kamay. Ang aninong iyon ay hindi katulad ng tao. Sobrang matangkad, sobrang payat, at ang paraan ng pagkakatayo nito halos lumulutang ay nagpadama sa akin ng hindi tama. Gusto kong tumakbo, pero parang nadikit ang mga paa ko sa lupa. Pagkatapos, bigla itong humarap at kahit hindi ko malinaw na makita ang mukha nito, naramdaman ko ang tingin nito na tumagos sa dilim. Nakatuon sa amin. Isang malamig na hangin ang dumaloy sa likod ko. Hinila ako ni Sarah pabalik. At sa pagkakataong ito, hindi ako tumutol. Nagsimula kaming tumakbo. Hindi na inintindi ang tunog ng mga tuyong dahon na nadudurog sa ilalim ng mga paa namin o ang mga sanga na humahampas sa mukha. Ang gusto lang namin ay makatakas mula rito. Kami ay tumakbo. Nadadapa ang mga paa sa mga ugat ng puno. Ang mga dahon ay humahampas sa mga mukha namin, pero walang huminto. Ang baluktot na bulong ay patuloy na umugugunong sa isip ko, na parang naukit na ito sa aking utak. Hindi ako nangahas lumingon. Natatakot na ang aninong iyon o kung anuman iyon ay humahabol sa amin. Si Sarah ay humihingal sa tabi ko. Ang kanyang kamay ay mahigpit pa rin na nakahawak sa akin, habang si Jake ay nauuna. Ang kanyang kutsilyo ay parang walang kwentang dekorasyon na ngayon. Ang gubat sa gabi ay makapal at nakakasakal, na parang ang mga puno mismo ay nagsasara sa paligid namin. Hinaharangan ang aming pagtakas. Pagkatapos ng ilang sandali, huminto kami. Pagod na pagod. Ang mga baga ay parang nasusunog dahil sa malamig na hangin. Sumandal ako sa isang puno. Sinusubukang huminga ng maayos, habang si Sarah ay bumagsak sa lupa. Yakap ang kanyang mukha habang umiiyak. Si Jake ay nakatayo roon. Ang mga mata ay nakatuon sa dilim sa likod, na parang hinintay ang anumang naroon na magpakita. Nakatakas na ba tayo, bulong ni Sarah? Ang kanyang boses ay nawawala sa takot. Gusto ko sanang aliwin siya, sabihing ligtas na kami, pero hindi ko kayang magsinungaling.
Ang pakiramdam na may nakasunod ay naroon pa rin, kahit tumigil na ang bulong. Habang nagpapahinga, naisip ko ang mga kwento na sinabi ng aking lola, mga kwento tungkol sa Small Fry Lake na hinintay ko lang bilang biro. Sabi niya noon, may mga espiritong nakakulong, mga taong dating nakatira sa lugar na ito pero hindi kailanman umalis. Hindi sila demonyo, sabi niya, kundi mga buhay na alaala, nakatali sa sakit o galit. Noon, tatawa lang ako. Iniisip na sinusubukan lang niya akong takutin. Pero ngayon, sa dilim ng gubat, ang mga kwentong iyon ay hindi na nakakatawa. Nagsimula akong mag-isip kung ang nakita natin ay isa sa mga alaalang iyon. Ikinuwento ko kina Jake at Sarah. Umaasang maibsan ang kanilang takot. Pero lalo lang nanginginig si Sarah. Kung totoo yun, sabi niya, nauutal ang boses. Bakit tayo nandito? Bakit tayo pumunta rito si Jake? Nakaraniwang nangungutya sa mga bagay na supernatural. Ay kakaibang tahimik. Baka may ginawa tayo. Sabi niya ng dahan-dahan. Isang bagay na nagpagising. Tito, ang kanyang mga salita ay nagpanginig sa akin. Naalala ko ang campfire na sinindihan natin. Ang mga nakakatakot na kwento na ikinuwento natin, mga kwento tungkol mismo sa lawa. Baka hindi sinasadyang nagising natin ang isang bagay. Biglang may malamig na hangin ang dumaan. Dala ang kakaibang amoy-amoy ng tubig na stagnant, na may halong parang abo. Tumingin ako sa ibaba at napansin na kami ay nakatayo malapit sa isang maliit na sapa. Ang tubig ay dahan-dahang umaagos, sumasalamin sa buwan. Pero sa pampang ng sapa, may isang bagay na nagpatigil sa puso ko. Isang piraso ng basahang tela. Luma na, nakakalat sa mga bato. Parang bahagi ito ng isang lumang kamiseta, pero punit-punit at madilaw, na parang iniwan doon ng mga dekada. Kinuha ko ito at nang hawakan ko, isang imahe ang kumislap sa isip ko. Isang mukha, malabo, puno ng sakit, na parang humihingi ng tulong. Binitawan ko ang tela. Nahulog ito sa lupa at sumigaw si Sarah. Umurong. Huwag mong hawakan iyan, sigaw niya. Ang boses ay puno ng panik. Ang basahang tela ay nakahiga sa lupa, sumisilip sa ilalim ng buwan, na parang paalala na kami ay pumasok sa isang bagay na lampas sa aming pag-unawa. Si Sarah ay umuurong pa rin. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa tela, na parang anumang oras ay maaari itong tumalon at umatake. Si Jake, sa unang pagkakataon mula nang dumating kami rito, ay mukhang tunay na natatakot. Ano to, bulong niya? Nanginginig ang boses. Ang kanyang kutsilyo ay parang walang kwentang bagay na hinawakan niya. Gusto ko sanang sumagot, magsabi ng isang bagay para aliwin silang dalawa. Pero ang imahe ng mukha na puno ng sakit na kumislap sa isip ko ay nagpapako pa rin sa akin. Hindi ito basta imahe, parang isang alaala, pero hindi akin. Pinilit ko ang sarili kong kumalma. Kinuha ulit ang tela. Kahit pigilan ako ni Sarah, huwag, bulong niya, pero kailangan kong malaman. Nang hawakan ko ito ulit, walang imahe ang lumitaw. Tanging isang malamig na pakiramdam na parang may hinigop ang lakas ko. Inilagay ko ang tela sa bulsa ko. Nagdesisyong kailangan naming magpatuloy. Hindi tayo pwedeng manatili rito, sabi ko. Paos ang boses. Kung ano man yan, ayaw nitong nandito tayo. Tumango si Jake at si Sarah. Kahit nanginginig pa rin, ay sumang-ayon. Nagsimula kaming maglakad ulit. Sumusunod sa sapa. Umaasang dadalhin kami nito palabas ng gubat. Pero ang gubat ay parang may sariling plano. Habang kami ay naglalakad, lalong naging mahirap ang daan. Ang mga ugat ng puno ay umuusbong na parang mga bitag. Ang mga sanga ay mahigpit na magkakaugnay na parang hinintay kaming pigilan. Pakiramdam ko ay umiikot lang kami, kahit sinubukan kong sundin ang direksyon gamit ang buwan. Pagkatapos, biglang napunta kami sa isang bukas na lugar sa gubat.
Sa gitna ay isang malaking patag na bato na may mga kakaibang ukit, mga linyang umiikot at matutulis na parang wika na hindi mula sa mundong ito. Hinawakan ni Sarah ang kamay ko ng mas mahigpit. Hindi ito natural. Bulong niya. Lumapit si Jake sa bato, pero hinila ko siya pabalik. "Huwag mong hawakan," sabi ko. Mas matigas ang boses kaysa sa plano ko. Biglang may malakas na tunog mula sa likod, isang mababang ungol na parang nanginginig ang lupa sa ilalim ng mga paa namin. Lumingon kami, pero wala kaming nakita kundi dilim. Tumigil ang ungol at napalitan ito ng isang serye ng mga bulong katulad ng narinig natin dati, pero mas malakas ngayon na parang maraming boses ang nagsasama-sama. Naramdaman ko ang lamig, hindi lang dahil sa malamig na hangin, kundi dahil napagtanto ko na ang mga boses na yon ay tumutukoy sa pangalan ko. Hindi malinaw, hindi naging salita, pero alam nila kung sino ako. Wala kaming ibang pagpipilian. Sumigaw ako, tumakbo at kami ay lumundag. Hindi na inintindi ang direksyon. Pero habang kami ay tumatakbo, narinig ko ang mga yapak sa likod, mabilis, pantay, at hindi mula sa tao. Hindi sinasadyang napasok natin ang teritoryo ng isang bagay. At ngayon, hindi lang kami nito binabantayan, hinintay na kami nito. Lumingon ako isang beses lang, at nakita ko ang isang matangkad na anino dumudulas sa pagitan ng mga puno. Napakabilis na hindi ko malinaw na makita. Pero ang mga mata nito, mga kumikislap na liwanag sa dilim, ay nanatili sa isip ko. Ang mga yapak na humahabol sa amin ay parang nahalo sa mabilis na tibok ng puso ko sa dibdib. Ang gubat sa gabi ay naging isang buhay na labirinto na ang mga sanga ay parang mga kamay na humahatak. Sinusubukang pigilan kami. Tumakbo ako. Walang iniisip. Alam ko lang na ang paghinto ay katumbas ng pagharap sa anumang hinintay kami. Nadapa si Sarah sa likod at kailangan ko siyang hilahin para tumayo. Ang kanyang kamay ay madulas dahil sa pawis. Si Jake ay nanguna pa rin, pero nakita ko siyang bumagal. Ang kanyang hininga ay mabigat. Tuloy lang sigaw ko. Ang boses ko ay nawala sa panik. Pero sa kaibuturan ko, alam ko na ang walang katapusang pagtakbo ay hindi rin sagot. Kami ay sumugod sa isang makapal na palumpong. Ang mga sanga ay kumakalmot sa aming balat, pero wala ito kumpara sa takot na sumasakal sa akin. Sa wakas, huminto kami sa isang maliit na bukas na lugar. Humihingal. Ang pawis ay umaagos sa aming mga mukha. Tumigil ang mga yapak, pero ang katahimikan ngayon ay mas nakakatakot. Sinipat ko ang paligid. Sinusubukang makita ang anumang senyales ng bagay na iyon, pero ang dilim ay nagtatago ng lahat. Bumagsak si Sarah sa lupa. Yakap ang kanyang mga tuhod. Bumubulong ng isang bagay na hindi malinaw, marahil isang panalangin. Si Jake naman ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang kutsilyo ay nanginginig sa kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng hamon pero puno rin ng takot. "Kailangan nating harapin ito," sabi ni Jake. Ang kanyang boses ay matigas pero nanginginig. Umiling ako. Ayaw maniwala na yun ang tanging pagpipilian. Harapin ang tanong ko. Paos ang boses. Hindi natin alam kung ano yun, pero hindi nakinig si Jake. Lumakad siya palabas ng bukas na lugar, patungo sa direksyon kung saan kami tumakbo, na parang hinintay ang dilim. "Jake," huwag sigaw ni Sarah, pero hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata ay ligaw na ligaw. Pagkatapos, nangyari ito. Isang ungol ang umugong. Hindi mula sa harap kundi mula sa lahat ng dako, na parang ang gubat mismo ang gumagawa ng tunog. Nayanig ang lupa sa ilalim ng mga paa namin at bumagsak ako. Ang mga kamay ay kumakapit sa lupa. Sumigaw si Sarah, habang si Jake ay natigilan. Ang kanyang kutsilyo ay nahulog mula sa kamay. Sa dilim, nakita ko ito ang matangkad na anino.
Hindi na nagtatago. Nakatayo ito sa harap namin. Ang mga mata ay kumikislap na parang dalawang malamig na apoy. Walang malinaw na mukha. Isang baluktot na anyo lamang na parang gawa mula sa dilim ng gubat. Hindi ito gumalaw, pero naramdaman ko ang isang puwersa mula rito na parang huling babala. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas ng loob, pero tumayo ako. Hinila si Sarah sa likod ko. Hindi kami gusto magdulot ng pinsala. Sabi ko. Nanginginig ang boses. Hindi sigurado kung naiintindihan ito, pero nang magsalita ako, ang anino ay yumuko ng ulo na parang nakikinig. Pagkatapos, dahan-dahan, itinaas nito ang isang braso, hindi talaga braso, kundi isang mahaba at baluktot na bagay. Itinuro ang tela sa bulsa ko. Natigil ang puso ko. Kinuha ko ang tela, nanginginig, at inilagay ito sa lupa. Ang anino ay naglabas ng tunog, isang mahabang sutsot na parang nasiyahan at dahan-dahang nawala sa dilim, na parang hindi kailanman nandito. Nawala ang anino. Iniwan kaming mga nasa nakakabinging katahimikan ng gubat. Ang basahang tela ay nanatili sa lupa, bahagyang kumikislap sa ilalim ng buwan, na parang ito lang ang patunay na ang nangyari ay hindi isang bangungot. Nakatayo ako roon, nanginginig ang mga paa. Pakiramdam ko ay kakaalis ko lang sa kamay ng kamatayan. Si Sarah ay nakakapit pa rin sa akin. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Habang si Jake, sa unang pagkakataon ngayong gabi, ay parang nawalan ng diwa. Ang kanyang kutsilyo ay nasa lupa pa rin at hindi niya ito inabala na pulutin. Nabuhay! Ba tayo bulong ni Sarah? Ang kanyang boses ay basag. Hindi ako sumagot agad dahil hindi rin ako sigurado. Ang pakiramdam na may nakasunod ay humina, pero hindi tuluyang nawala. Tiningnan ko ang tela. Iniisip kung ito ba talaga ang susi para pakikalmahan ang bagay na iyon o isang masuwerteng pagkakataon lang. Kailangan nating magpatuloy. Sabi ko. Sinusubukang panatilihing kalmado ang boses. Malapit na ang umaga. Kailangan nating makalabas dito. Inipon namin ang mga natiraang tent, ang mga gamit. Lahat ay iniwan sa panik at nagsimulang sumunod sa sapa. Umaasang dadalhin kami nito sa daan, pabalik sa bayan. Walang nagsalita. Ang bawat hakbang ay parang isang pagsubok, na parang ang gubat ay patuloy na nakamasid. Naghihintay ng isa pang pagkakamali mula sa amin. Ang liwanag ng buwan ay unti-unting kumupas habang ang langit ay naging kulay abo. Senyales na darating na ang bukang liwayway. Pero kahit ang liwanag ng umaga ay hindi kayang alisin ang takot na nakaugat sa puso ko. Nang sa wakas ay nakita namin ang dumi na daan patungo sa bayan. Si Sarah ay napahagulgol sa ginhawa, habang si Jake ay tahimik lang. Ang mga mata ay walang laman. Sinuri ko ang bulsa ko. Napansin na wala na ang tela. Marahil ay nahulog ko ito habang tumatakbo. O baka ito mismo ang nawala. Tulad ng anino. Hindi kami huminto para tingnan. Naglakad kami sa katahimikan, hindi lumilingon, hanggang sa tumagos ang liwanag ng araw sa mga puno. At ang mga huni ng ibon ay nagsimulang tumunog, na parang sinusubukan ng gubat na magpanggap na walang nangyari. Nang makabalik kami sa bayan, hindi kami nagkwento kanino man tungkol sa gabing iyon. Hindi dahil ayaw namin, kundi dahil alam namin na walang maniniwala. Pero mula noon, wala ni isa sa amin ang bumalik sa Small Fry Lake. Itinago ko ang sikretong ito sa loob ng maraming taon. Ikinukwento ko lang ngayon dahil pakiramdam ko, kailangan kong ibahagi. Marahil para magbabala, o marahil para makahanap ng sagot. Kung napuntahan mo na ang isang lugar kung saan pakiramdam mo ay hindi ka kabilang, kung saan ang dilim ay parang buhay, mag-iwan ng komento. Gusto kong malaman kung ano ang naranasan mo. At kung ikaw ay malapit sa Small Fry Lake, mag-ingat. May mga bagay sa dilim na ayaw maisturbo. Maraming taon ang lumipas mula sa nakakatakot na gabi sa Small Fry Lake.
Pero ang alaala nito ay nananatiling nakakapit sa akin tulad ng aninong hindi kailanman umaalis. Si Sarah, si Jake, at ako ay hindi na madalas nag-uusap. Hinila kami ng buhay sa iba't ibang direksyon. Pero alam ko na kaming tatlo ay may dalang mga hindi nakikitang peklat mula sa gabing iyon. Lumipat si Sarah sa isang malaking lungsod. Iniiwasan ang anumang gubat. At si Jake, kahit pinapanatili ang kanyang matigas na anyo, ay hindi kailanman binanggit ang camping trip na yun. Ako naman ay iba. Hindi ko mapigilang isipin ito ang anino, ang tela, ang mga simbolo sa bato. Hinintay nila ako, sumisingit sa mga panaginip ko na nagpapabangon sa akin sa kalagitnaan ng gabi na pawisan. Isang araw, nagdesisyon akong alamin pa. Siguro ay dahil sa kuryosidad o baka may bahagi sa akin na gustong harapin ang takot. Sinimulan kong saliksikin ang Small Fry Lake. Naghalungkat ng mga lumang dokumento sa library ng bayan at naghanap online. Ang mga natuklasan ko ay nagpatibok ng puso ko. May mga kwento, hindi marami, pero sapat para manginig ako. Ang mga lokal mula noong nakaraang siglo ay nagkuwento tungkol sa isang maliit na nayon malapit sa lawa. Isang lugar na nawala ng walang bakas pagkatapos ng isang malaking baha. Walang nakakaalam ng eksaktong nangyari. Pero may mga bulong-bulungan na ang mga taga-nayon ay gumawa ng isang ritual, isang kasunduan, sa isang bagay sa dilim para protektahan ang kanilang lupa. Ang ritual na yun, ayon sa mga malabong tala, ay may kaugnayan sa isang telang hinabi mula mismo sa dugo at sakit nila. Naalala ko ang basahang tela sa bulsa ko. Ang hinintay ko o kinuha, bahagi ba ito ng ritual na yun? At ang anino espiritu ba itong nakakulong? O isang bagay na mas masahol na tinawag mula sa kasunduang iyon? Wala akong sagot. Pero alam ko ang isang bagay binago ako ng gubat. Nagsimula akong mapansin ang maliliit na detalye, ang bulong sa hangin, ang mga anino na gumagalaw sa gilid ng aking paningin. May mga gabing pakiramdam ko ay hinintay pa rin ako nito. Hindi mula sa Small Fry Lake, kundi mula mismo sa isip ko. Kamakailan, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Sarah. Sabi niya, napanaginipan niya ang lawa. Nakita niya ang anino na nakatayo sa bintana ng kanyang bahay. Kahit nakatira siya sa 15 palapag ng isang condominium, hinintay niya akong bumalik sa Small Fry Lake para tapusin ang lahat. Ayokong pumunta. Nangako ako na hindi na babalik sa gubat na yon. Pero kapag tumingin ako sa salamin, minsan nakikita ko ang kumikislap na mga mata, katulad ng mga liwanag sa dilim noong gabing iyon. Iniwan ba nito ang isang bahagi nito sa akin? O nawawala na ba ako sa katinuan? Hindi ko pa sinasagot si Sarah. Pero ngayong gabi, habang isinusulat ko ito, naririnig ko ang isang bulong manipis. Baluktot, tulad ng hangin na dumudulas sa siwang ng pinto. Tinutukoy nito ang pangalan ko. Hindi ko alam kung may sapat ba akong tapang para bumalik. Pero kung binabasa mo ang kwentong ito at nakaramdam ng pagnanais na pumunta sa Small Fry Lake, pakinggan ang payo ko, huwag. May mga bagay na hindi dapat galawin at may mga alaala na hindi kailanman talagang umaalis. Hindi tumigil ang bulong. Kahit na isinara ko ng mahigpit ang mga bintana at hinila ang mga kurtina, dumudulas ito sa mga siwang na parang hinintay ako ng gubat hanggang sa aking bahay. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Umupo ako sa harap ng mesa. Binuklat ang lumang notebook na dinala ko mula sa library na naglalaman ng mga tala tungkol sa Small Fry Lake. Ang mga simbolo doon, katulad ng mga simbolo sa bato sa gubat, ay parang gumagalaw sa ilalim ng ilaw. Umiikot na parang maliliit na ahas. Sinabi ko sa sarili ko na ilusyon lang ito. Pero bumilis ang tibok ng puso ko nang mapansin ko na bumubuo sila ng isang salita ang pangalan ko. Hindi ko na maignora ang mensahe ni Sarah.
Tama siya, kailangan naming bumalik para tapusin ito. Nag-text ako kay Jake kahit alam ko na ayaw niyang marinig ito. Nakakagulat. Agad siyang sumagot na panaginipan ko rin ito. Magkita tayo sa pasukan ng gubat. Ngayong gabi, ayokong pumunta. Pero ang pagnanais sa akin ay mas malakas kaysa sa takot. Siguro dahil alam ko na ang pagtakas ay hindi paraan para makaligtas dito. Nagkita kami sa gilid ng gubat habang lumulubog ang araw. Ang pulang liwanag ay nagpapakulay sa langit na parang dugo. May dalang lumang libro si Sarah. Sinabing natagpuan niya ito sa isang antique shop. Isang libro tungkol sa pagbasag ng mga sinaunang kasunduan. Si Jake ay may dalang pala. Ang kanyang mga mata ay parehong determinado at natatakot. Kaunti lang ang sinabi namin. Tumango lang at pumasok sa gubat. Pabalik sa Small Fry Lake. Ang bawat hakbang ay parang hinintay kami palalim sa isang alaala na hindi sa amin. Nang makarating kami sa bukas na lugar na may batong may ukit, naging mabigat ang hangin na parang humihinga ang gubat mismo. Binuksan ni Sarah ang libro. Binasa ng malakas ang isang chant sa kakaibang wika na narinig natin sa bulong. Nanginginig ang kanyang boses, pero hindi siya tumigil. Naramdaman ko ang paggalaw ng lupa at mula sa dilim, muling lumitaw ang anino matangkad, baluktot, na may mga matang kumikislap na parang malamig na apoy. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito nanatiling nakatayo. Lumapit ito. Bawat hakbang ay nagpapalamig sa hangin at narinig ko ang bulong na tumutukoy sa mga pangalan naming tatlo. Itinapon ni Jake ang pala at sumigaw. Tapusin na patuloy na binasa ni Sarah. Ang kanyang boses ay lalong lumakas. Habang mahigpit kong hinawakan ang tela na natagpuan ko sa bulsa ko, muli itong lumitaw na parang hindi kailanman nawala. Inihagis ko ito sa gitna ng bato. At nang basahin ni Sarah ang huling linya, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa bato. Nilamon ang tela. Sumigaw ang anino, isang tunog na hindi mula sa mundong ito, at pagkatapos ay nawala. Iniwan kaming nasa lubos na katahimikan. Nakatayo kami roon, humihingal, hindi makapaniwala na tapos na ito. Pero nang tiningnan ko ang bato, nawala na ang mga simbolo na parang hindi kailanman nandito. Naging payapa ang gubat, pero alam ko na lagi nitong hihintayin ang isang bahagi ng aming alaala. Umalis kami. Hindi lumilingon. At sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang tunay na ginhawa. Pero minsan, sa mga tahimik na gabi, naririnig ko pa rin ang bulong manipis, malayo, na parang paalala na ang ilang kasunduan ay hindi kailanman tunay na nababasag. Ang nakakatakot na kwento ng Small Fry Lake ay tungkol sa tatlong kaibigan ang nagsasalaysay, si Sarah at si Jake, sa isang mapanganib na camping trip. Nagsimula ang gabi sa lawa ng walang pakialam, ngunit naging bangungot nang harapin nila ang isang matangkad, baluktot na anino na may mga matang kumikislap na parang malamig na apoy. Ang mga kakaibang bulong, isang basahang tela na nagpapakita ng masakit na imahe, at mga sinaunang simbolo sa isang bato sa gubat ay nagpalala ng takot. Tumakas sila, hinintay sa gubat na parang buhay, kung saan ang mga puno ay parang gustong pigilan sila. Ang mga kwento ng lola ng nagsasalaysay ay nagmumungkahi na ang lawa ay tirahan ng mga nakakulong na espiritu na may kaugnayan sa isang sinaunang ritual at madilim na kasunduan. Ang tela, na parang labi ng ritual, ay naging sentro ng mga pangyayari. Pagkalipas ng mga taon, ang mga alaala ay nagpabalik sa kanila para harapin ang anino gamit ang isang lumang libro para basagin ang kasunduan. Sa isang tensyonadong ritual sa ilalim ng pulang langit, sinira nila ang tela na nagpawan sa anino, ngunit hindi sigurado kung tunay silang nakalaya. Ang kwento ay nagtatapos sa babala ang Small Fry Lake ay may mga sikretong hindi dapat galawin.
at ang ilang alaala ay hindi kailanman umaalis. Sa nakakakilabot na kapaligiran, matingkad na imahe, at pagsaliksik sa likas na takot. Ang kwentong ito ay humihila sa mga mambabasa sa isang psikolohikal na paglalakbay kung saan ang hangganan ng realidad at sobrenatural ay naglalaho